Ito na. Itong side na to unit natin. Okay. May gagawin tayo. Ito Samsung. Model 50TO8000G. Ang problema nito ay nagbi-blink lang yung red. Yun o. Nagbi-blink yung red, bumubukas yung backlight, tapos napoprotect. Nagsha-shutdown siya. Yan o. Bi-blink lang siya. Buksan natin. Okay, so ito yung ating power supply. Tapos ito naman yung kanyang mainboard. Yan, sakit to ng mga ganitong model ng Samsung. Yung nagbi-blink yung ilaw niya. So, una yung gagawin pag mga ganyan, magte-test kayo or mag-aabang kayo ng tester. Titingnan nyo kung may lumalabas na supply at nagpo-protect ba ito. So, ganun lang para ma-detect nyo kung anong gagawin nyo. Magti-tape method ba or cutting method. So, sa ganito, mayroong putol yung top board nito para doon sa kabila. So, pag ni-remove mo ito, protect pa rin yan. Magsa-shutdown pa rin yan. So, check mo kung buo yung supply. Remove mo yung wire na ito papunta sa ating mainboard para malaman mo kung buo yung backlight niya. Yan, remove natin yan. Saksak natin siya. Titingnan natin kung magba-backlight siya. Yan. So, nag-backlight siya, no? Stable, normal. Nag-backlight siya. So, ibig sabihin, pwedeng buo yung power supply, pero hindi pa tayo sure. Kasi minsan yung mga Samsung, kasi minsan akala mo okay na yung supply. Pero pag kinabit mo yung mga load niya, minsan doon pa siya nagluloko. So, at least na-try natin na gumagana siya. Pero hindi pa rin tayo aasa na buo talaga yung power supply natin. Sunod natin gagawin ay magre-remove tayo ng ribbon. Titingnan natin kung magtuloy-tuloy yung backlight nito pag ni-remove natin yung ribbon. Yan, tanggalin natin yan. Tapos saksak natin. Tingnan natin kung magtuloy-tuloy. Okay, so nakita nyo nagtuloy yan, no? Yun, no? Okay, nagtuloy siya. So, ibig sabihin yan, nagtuloy yung unit natin. Nag-remove tayo ng ribbon. Ang problema niyan, nasa panel. Nagpo-protect yung ating panel. Kaya nadadamay yung system natin. So, sa ganitong panel, may mga clock signal kasi yan dito. Yan, no? Dikit-dikit, 8 piraso yata yan. So, pag sinundan nyo yan, diretso yan dito. Yan, no? May nakalagay yan, CKey 8, saka CKey 1. CLR, STB, YSS, BSS. Meron din dito, BGH, LC1, LC2. Yan. Sa kabila, ganun din yan. Meron din yan dito. Okay, bunot muna natin. So, normal normal operation yung board natin pag naka-remove yung panel natin. So, dito sa kabila, mayroon din yan dito. Yan, may clock signal din yan dito. Yan. Tapos, LC1, LC2, mayroon din siya. So, makikita mo rin yan dito sa pinakadulo ng ating top board. Yan, nakatago lang. Okay, ayusin muna natin. Okay, so dito makikita mo rin yung mga clock signal niya dito. Kung hindi nyo kabisado yung clock signal dito, te-tester nyo na lang yung clock signal dito sa ito. Yan, testerin nyo dito saan babanda yung CKey 1 hanggang CKey 8. Tapos yung LC1, LC2, tester nyo rin para makuha nyo yung pin dito sa mga circuit na ito. Dito lang yan sa gilid. Yan. Okay. So, gagawin natin dito, mag-aabang tayo. Try natin kung may lalabas na supply sa kanyang circuit dito, papunta sa ating top board. Okay, so yan na. Abang tayo. Yung ground natin, naka-body ground lang. Tapos,
to, abangan natin to. 15 dapat ang supply dito. Okay, saksak ko lang. Dapat may makuha tayong supply dito. Yun, no? Oh, di ba? Lumabas yung 15 niya. Paglabas ng 15 niya, magsha-shutdown siya. Okay? So, ibig sabihin niyan, nagpo-protect yung tackboard natin. So, gagawin natin, try natin dito. Try natin i-remove ito. So, papakita ko lang sa inyo. Pag ni-remove ba natin yung kaputol nito dito. Ito. Pag ni-remove ba natin ito, magtuloy-tuloy ba yung bukas ng unit natin? So, tingnan natin ha. Okay, yan. Naka-remove na yan. Tingnan natin ngayon. Okay. Putin na ako. Yan na lang. Okay na yan. So, saksak ulit natin. Saksak ko. Kita nyo, wala, ano? Walang lumabas. Okay, bunot natin ulit. Bunot ko lang siya. Tapos, saksak ulit natin. Oh, wala, oh. Walang lumabas pag nakabunot yung isang ribbon. So, positive, pag niremove mo itong ribbon na ito, hindi nagkakaroon siya ng 15 doon sa test point na yon. Walang 15 dito pag naka-remove yung ribbon dito. So, ang gagawin dyan, actual. Magti-tape method tayo dito. Hahanapin natin yung clock signal na ito. Itong clock signal na ito, hahanapin natin siya dito. Tapos, iti-tape method natin siya. Titingnan natin kung mapapalabas natin yung supply doon. Pag nag-normal, ibig sabihin, dito ang side ang problema. Pero pag protect pa rin siya, nag-tape na tayo rito, malamang dito ang problema niya. So, pag dito ang problema, actual, kakating na natin yan. Yan, ikakat na natin yan. Pero dito muna tayo. Kasi dito, mas madali dito i-set up. Walang cutting tape method muna tayo dito. Okay, hanapin ko lang yung circuit dito or dito. Okay, so ito nag-block tayo dito. Yan, dito siya banda. Ito may tagging sa tayo dito. Dito banda yung clock signal natin. Ito. So nag-tagging tayo dito. Try natin ngayon kung magtuloy-tuloy siya. Pag nagtuloy-tuloy yon, ibig sabihin yung side na nilagyan natin ng blocking, yan yung may problema. Pero pag nag-protect pa rin ito, ibig sabihin sa kabilang side ang may problema. Okay. Saksak ko lang siya. Yun, nagtuloy siya, no? So, hindi na nawala yung 15 niya, oh. Okay. Hindi nag-shutdown yung 15 niya. So, nagtuloy siya. Okay. So, tanggalin natin. Try natin, tingnan yung screen. So, itong side na to, tinape natin. Yan. Dito muna tayo sa may ribbon. Kasi mas madali kasi sa may ribbon dahil hindi mo kailangan mag-cutting. So, nung nag-tape tayo doon, yun, mayroon siya, oh. Oh, lumabas yung display niya. Okay. So, pwede pa. Wala namang airlines. Ito na. Itong side na to buo. At itong side na to ang may problema. So, okay naman, malinis naman. Wala naman siyang airlines or nagkaroon ng guhit. Wala naman. Normal naman yung unit natin. Okay. So, nakuha siya sa tape method sa may kanyang ribbon. So, nung nag-tape method tayo dun sa clock signal, ay nag-normal yung unit niya. So, ganun lang gagawin nyo pag nag-tape method kayo sa ganun, tapos protect pa rin siya. Ibig sabihin nun, yung isang side ang may problema. Pero pag nag-tape method kayo sa side na yon, tapos nag-normal siya, yung side na yon yung may problema. Okay? Ayos na siya.